Arestadong isang estudyanteng nagtangkang magpuslit ng droga sa kulungan sa Cebu. Sa Quezon City naman, 15 drug user umano ang arestado sa hinihinalang drug den. Makibalita tayo kay Sandra Aguinaldo. Sinalaki ng mga pulis ang hinihinalang drug den sa Project 8, Quezon City. Nadakip ang 4 na lalaking naaktuhan daw na bumabatak ng shabu. 11 iba pa ang naaresto. Nakuha sa bahay ang ilang pakete ng hinihinalang shabu, marijuana at baril. Ayon sa ilang naaresto, hindi drug den ang lugar, pero ang iba pang suspect inaming gumagamit daw sila ng droga. Sa kulungan din ang bagsak ni Sandy Salomon, isa sa mga leader umano ng grupong Salomon Brothers, matapos masakote sa buy-bust operation sa isang apartel sa Payatas, Quezon City. Bukod kay Salomon, 6 na iba pang galamay umano ng grupo ang naaresto. Nakuha sa mga suspect ang 170 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 600,000 piso. Ilang pakete rin ng hinihinalang marijuana at mga baril ang nakumpiska ng mga pulis. Di naman itinanggi ng suspect ang mga paratang. Patay naman sa panlalaban umano ang #1 most wanted ng Kalumpit, Bulacan na si Bienvenido Salonga. Yan ay matapos siyang ma-corner ng mga pulis sa tulong ng tip mula sa mga residente. Nakuha sa bahay ng suspect ang ilang gramo ng hinihinalang shabu at baril. Nagsisisi naman ngayon ang 20 anyos na estudyanteng si Remerl Pohas na dumalaw sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu matapos mahuling may tinatagong shabu. Nagkakalaga na mahigit 200,000 piso ang shabung nakuha kay Pohas. Ayon sa kanya, para sa isang bilanggo ang shabu. Mangiyak-ngiyak naman si Carmelo Albino Martinez matapos maaresto ng PIDEA sa buy-bust operation sa San Francisco Southern Leyte. Ang misis ni Martinez, todo sa pagwawala ng maaresto ang suspect. Inamin naman ng suspect ang paratang. Sa huling tala ng PNP, 46 na ang napatay sa mga operasyon kontra droga sa ilalim ng double barrel reloaded. 3,078 naman ang mga naaresto, habang mahigit 14,000 ang sumuko. Sandra Aguinaldo, GMA News.